Ayan, nag-live finally. Kanina pa ho ako walang signal. So ngayon may signal na and hello. Good evening sa inyong lahat. Ako ba'y nagko-connect? Nandyan ba kayo? Di ako sure kasi wala pa ako nakitang naglilitawan na mga names ninyo. Sana connected na tayo. Okay. Hi everyone. Good evening. Please let me know kung yung sound ay okay at yung connection okay ba. At habang inaantay ko yung sagot nyo kung okay, dahil sayang naman yung pagkikwento ko kung hindi okay. Tell me na rin kung tagasang kayo para naman ma-shoutout ko naman yung mga loved ones nyo at mga kapitbahay nyo. So nakikita ko na si Saddam, hello, and si Ruth, and si Justine. Hello everyone, Laika, good evening, Carl, good evening, watching from Singapore, si Christine, hello. So guys, I have an exciting guest. Excited na nga siya lumapit pero wag muna, solohin niyo muna ako. Wag muna. Hello, Stanley. Kamusta po kayong lahat? It's late Saturday and family time. Alam nyo, kanina pa ako magla-live. Pero, di ko ewan ko, ang hina ng wifi. So, nag-antay-antay ako. Tapos, nag-connect na tayo. At, I just wanna check in how everybody is. Alam nyo, medyo ako ay konting pagod. Pero, I wanna ask you, what do you look forward to pag weekend? Ano yung parang after a busy week, sabihin mo ng work stress, o kung ano man, parang you're looking forward na magawa over the weekend para naman makapag-relax kayo. Ako, normally, and I said this 3 days ago nung nag-live ako na nagtumakbo ko, talagang sports din talaga yung yung outlet ko because nasanay ako ng ganun sa tatay namin talagang siya rin mahilig sa sports. So ako din, kung pwedeng at the end of the day, or minsan maaga, iba-ibang oras. But pag weekend, hinahabol ko din yon, especially kung yung sports may kasamang laro with my daughters. We play paddle together. Minsan yung son ko din, so looking forward ako doon. Yung passion ng son ko ngayon is chess ang mahilig sa chess si Alan, hindi ako. So ano ba tingin nyo? Kailangan ba matuto na ako mag-chess? Marunong ako mag-chess pero hindi ako magaling. Sila ni Alan tsaka nung anak ko, magagaling na sila. Roger, thank you. You're so sweet. And what is this? Ranin, shout out. Watching from KSA. Hello. Tapos si Dennis, yan. So anyway, magkwento naman kayo. Si Leia from Oman and from watching from Carl's ba to? Marie? Panabo, si Marieta. Nakabike na ako dyan sa Panabo. And Jomil from Negros Oriental. Bayawan! Ay, naku, nakarating na ako dyan. Anyway, so yun, normally, don't forget guys, sobrang importante na mag-recharge kayo. Because hindi tayo robots, we are humans, okay? Alam mo, pag nakita mo yung bata, biglang parang sabihin, tatantrum, hindi niya ma-regulate yung emotions niya. Supposedly, as adults, we can regulate our emotions better, but there are ways to help us, and this would, number 1, include better sleep. Tandaan nyo, importante ang tulog. Number 2, support system, your friends, your family na nandyan na umaalalay sa inyo. You know, we all go through different things. There was a time in our life, kami ng family ko, may sakit yung daddy namin, nasa ospital, alam namin malubha, mabigat yun. So kaming buong pamilya, nagtutulungan. And then, before that, yung anak ko naman na nagkasakit, na malubha yung kanyang sakit, he had trisomy 13, which is a incurable condition. Namatay po siya sa ospital. Ang support ko din talaga is yung family ko. So, we all have different stressors. Could be work, could be family, could be love life. But we need to know how to cope. And yun nga, when you exercise, nagbibigay yan sa'yo ng happy hormones. Kaya masarap din talaga yung nag-exercise Masarap talaga yan. Walking, running,
not only nakakabuti sa inyong katawan, pero nakakabuti din sa inyong pag-iisip. So, yan ang aking tip. But, minsan, magtataka ka rin na parang sobra naman. Kasi, napansin ko nga, okay, ito yung topic of the day before ko tawagin ang ating special guest. Hulaan niya kung sino yung special guest. Hulaan niyo na. Pero time out. NN, hello from Cebu. Kamusta na mo tanan sa Cebu? I hope maybe in 2 weeks makabisita ko sa Cebu soon. Hana, sana nga magkita rin kita personally. Taga Bohol, si Asteria. So anyway, I was saying guys na nalaman ko na pati na pala ang aking tono ng boses pinagdidiskitahan. And I don't mind. Guys, hindi ako singer. Wala talaga ang boses. Kaya kung maghahanap ka ng campaign na kumanta ako, wala ho kayong makikita. Dahil hindi ko ho talent yung pagkakanta. So yung pagmomodulate ng boses, hindi ko din po talent yun. Pasensya na po. I respect people's crafts, no? Whether ikaw ay artist sa larangan ng music, ikaw ay artist sa larangan ng acting, artist sa larangan ng painting, I respect it. And wala akong karapatan na husgahan kayo sa craft ninyo. Ako naman, isang abogado. So, sanay ako na ang nature ng work ng lawyer is you know the law, and then you will use that law to protect the rights. Pag private practitioner ka, the rights of your client. In my case, as a senator, I make laws, no? And in this case, meron tayong impeachment. So, I am doing my best, to the best of my ability to be an impartial judge and to share my knowledge as a lawyer. So, kung hindi nyo nagugustuhan yung pagpapaliwanag ko, karapatan nyo naman po yun. Pero yung hindi nyo lang type yung boses ko, sorry na, kasi yan na ho talaga yung binigay sa akin ng Diyos. Wala ho akong training sa pagmamodulate ng boses. Kung may training man ako, ang training ko ay nasa pag-aabogado. And then as a hobby at nung ako'y estudyante, ang training ko ay nasa sports. O, ito na, excited na yung guest ko. Sandali. So, ito lang, may nagsasabi daw, arrogant ako. Hindi po ako arrogant. There are times na masungit ako. There are times na impatient ako. Pero yung sabihin mo nyo na nagsishare ako ng knowledge ko of the law, hindi po arrogance yun. There was a time na half of the senators were lawyers. So lahat yan, ginagamit nila yung kaalaman nila sa batas. Kasi nga, ano ho ba yung Senate, di ba? We make laws. Basahin niyo po yung Constitution, we make laws. So, kailangan kong gamitin yung pag-aabogado ko. So, there is never any intention on my part na magyabang. Ang goal ko nga po is i-share yung kaalaman ko. Kasi yung natutunan ko sa tatay ko is ipaliwanag mo sa tao ang batas. So, yun po yun. Hindi ko pwedeng i-disregard kung ano yung batas, pero ang job ko is ipaliwanag yung batas. So kung nagkukulang ako doon, by all means, tell me na, Sen, hindi namin maintindihan yung pinagsasabi mo. O di sige, sabihin niyo sa akin, game ako doon, challenge ako doon. I was a new lawyer when my dad invited me to be part of his show, yung Kumpanyero y Kumpanyera. And nangangapa ako magpaliwanag kasi syempre daddy ko sanay na ako bago pa. So up to now, very willing ho ako. If you notice nga, pag nag-intervene ako, sinasabi ko pa kay presiding officer, sabi ko, okay ba yung tanong ko? Call me out. Sinasabi ko kung ano yung rules na sinasabi kong, dapat hindi tayo ganito, dapat, ano ba yung mga sinabi ko doon? Kung ano yung sinasabi ko na dapat sundin, sabi ko, pati ako, call me out. So, wag niyo kong iisipin na arrogance yun. And if sa tono naman ng boses ko, pasensya na po. Kasi nga, hindi naman ho ako trained na mag-modulate ng boses. Pero hindi ho ako nagyayabang in any way. Last point ko, bago ko tawagin yung bisita ko, kasi ito, excited na siya kung ano na nga nabasa sa kakantay sa akin. Daldal ko daw. Pero mas madaldal siya. Hulaan nyo na kung sino. Ang point ko lang is, hindi pala type yung boses ko. Tapos sabi, pakulong daw ako dahil hindi type yung boses ko. Ba't nagkaganito na yung mundo natin, di ba? Very clear naman sa batas natin kung ano yung mga kasalanan na dapat may kulong. Pero yung hindi type yung boses, sige, hindi ba type yung mukha ko. By the way, guys, kaya ako naka-shades, baka sabihin niyo ang taray ko.
graded po to. Nagkataon na ito yung dala-dala ko. So, yun. Kaya, kasi pag hindi ko sinuot yan, hindi ko na mababasa yung mga names ninyo. But pag nakasalamin ako, I can read. Sabi ni Tess, we support you. Thank you so much, Tess. Tapos sabi ni Justine, kamusta po? And I'm fine, Justine. Kamusta ka rin? So, I won't be able to read kung wala ang aking salamin. So, yan. Graded po kasi yan. Eto na. Yung bisita kong sobrang excited na mag-join sa atin. Eto na, hulaan nyo. I wanna know kung may hula kayo, kung sino yon. Hulaan nyo. Minsan lang kami magsama in our FD Live. Hi guys, special edition to, especially sa mga walang tulugan because it's 11 o'clock. And dun sa ating mga OFWs na nasa ibang time zone, this is for you, Al. Say hello. So God bless all of you. I'm listening to Ate Pia. Sarap ng interaction nyo at saka namimiss ko yung kwentuhan lang. Oh, di ba? Parang exactly. In a room lang like this kasi nga simula May 11 parang panay political issues. But sobrang thankful sobrang thankful ako na nanonood kayo, nakikinig kayo, nagsusupport, you're praying for us when we bump into each other. Pareho kami ng experience ni ate. Dati, hi, hello, pwedeng picture. But ngayon, yung may conversation. So it really shows us that you care, what we're doing, it matters, di ba? And then yung insight, kasi kahit anong sabihin mong, ang politiko, kahit anong sabihin makamasat di ba? Iba yung daily experience ng ating mga kababayan Of course. Diba? One quick example, kasi sinasabi mo abogado ka. Yung sinabi ng isang pulis sa amin, Sir, nanonood kami, ilan mga kasama nyo, paulit-ulit na hindi dapat technical. Sabi ng pulis, sir, yan. pag nanghuli kami, unang-una, nasa Pulis, kalye parate, kahit hindi sila naka-uniforme, they're still on duty technically because they have to respond to any crime. And then, pag nasa korte daw, it takes weeks, it takes months. Tapos isang technicality, mapapawalang sala yon. Tapon ang kaso. Tapos kung gusto nila silang gantihan o pamilya nila o kasuhan, nandun. Tapos sabi na, tapos sir, manunood kami. Vice President yung pinag-uusapan, tapos mga senador kayo, tapos sasabihin nyo, wag naman yung technicality. So, those kind of insights, hindi ko maiisip on my own Diba? Kasi nga, hindi naman ako nasa korte parate na sa mga crimes na whether pickpocketing, whether nagkaroon ng suntukan, or whether yun nga, yung sa drugs, lalo na yung sa technicality sa paghuhuli, whether yun ay using, pushing, illegal possession or pushing. No? So, we really appreciate your time, your effort, your watching, your prayers. Thank you. And yun nga, yung sabi ko Al kanina bago ka nag-join, na wala namang intensyong gawing technical na pahirapan. Yung bilin nga ni Daddy talaga is, yung kanyang practice mismo is ipaliwanag ang batas, di ba? Yun ang job namin as a lawyer. May isang tabi. May isang nag-comment na parang, bakit ginawang suppletory yung rules of court sa evidence? Actually, yung first impeachment na nandun ako, which is yung sa Corona impeachment, I felt the same way. Sabi ko, ba't nasa rules yon? And I think it was Senate President JPE who said sa parang isang caucus natin, anong gagamitin natin kung hindi yon? Yun nga. So, parang you have sa akin to have naman, some kind of rules. pero sa akin naman, parang, hindi, kaya nga impeachment, it's quasi political. So, meaning, parang hearing sa Blue Ribbon or hearing sa Justice Committee. Pero hindi We all agreed that it's such an important, kaya nga trial siya, hindi siya hearing lang Di ba? Hindi siya town hall, hindi siya parang, sino mas popular? Palakpakan natin to, or see who made the better points. It's also not a debate, di ba? It's really a trial. So, it takes time, it takes effort, but let me put it this way, the end does not justify the means. So kung wala kang rule, kung ano yung means mo to get to the end, Paano? Palakasan na lang. Yun na nga that's the reason why we have rules. I cannot help but think of this example. Narinig nyo na ang sabihin na
basketball nga, may rules, di ba? Tapos pag nag-foul ka, bibilangan ka ng foul. Pag nakailang foul ka, out ka. Di ba? May rules. But tanda mo nung bata tayo, sorry. Nung bata tayo, kahit matuto ka palang magpatintero, may rules yun eh. Di ba? Nandun ka sa guhit. Sa guhit ka nakatayo. Hindi ka naman pwede lumagpas sa guhit at puntahan mo yung kinakalabit mo, iba naman yun, habulan na yun, iba naman yung rules. Pag sinabing habulan, hindi mo pwedeng batuhin. Hindi batuhan yun, habulan. Yeah. There are always rules. So like sa supina, may rules yun eh. So isang pinag-uusapan namin, pinag-aaralan namin, and back and forth kami ng lawyers ko is, kung yung ni-request na supina para sa AMLA, sa anti-money laundering, sa bank account, sa mga bangko, at saka sa BIR, whether nag-comply. So, ang style na ginawa ko sa lawyers na tumutulong sa akin, sabi ko, guys, maghati kayo. Kalahati sa inyo, kamping-kampi sa prosecution, kalahati, kamping-kampi Parang sa... debate ng high school, di ba? Choose a side. Para I can see both sides, and then I can... Ganun naman din ginawa ko sa team ko. Isulat nyo, both sides. Ito yung sides. mabigat, di ba? So, kanina, I was mentioning, na may senador, sabi ko nga, sa pagkaalam ko, nag 2 times yung SALN, pero siya na nagsabi kanina, hindi, 4 times. So that in itself doesn't mean na may mali. Oo nga. That in itself doesn't mean na may i-declare mo nga di ba? So I was making the point, but halimbawa, hindi ko siya gusto. So pwede ko bang tawagan na kagad yung AMLA, yung BIR, at saka yung supina kunin yung kasi ganun ang parang isang lumalabas dito sa kabila. It's another story, pero rather than sagutin, etc., iba yung sagot. But my point is, guys, pagka kasi may rules, protection natin lahat yon. Kasi hindi naman pwedeng, pag magsasaka ka, iba yung rule sa'yo. Pag bilyonaryo ka, iba rule sa'yo. Pag abogado ka, iba rule sa'yo. Di kung ganun, parating panalo yung rule makers. Yung rule maker, yung sinong gumagawa ng rules. Kasi papalitan lang yan ng papalitan eh. Di ba? Or yung joke sa atin nung bata tayo, yung golden rule. Who has the gold rules? Di ba? Kasi yung tunay na golden rules, do not do unto others, yung ayaw mong gawin sa'yo. Tapos sabi naman nung iba, hindi, pag binabastos golden yun, the gold, who has the gold rules? Rules. Yun ang masakit. Yun yung ayaw natin mangyari because remember, Al, may kasabihan na lagi din sinasabi ni Daddy noon. Hindi naman siya ang nag-invento noon, but he would always say it, yung those who have less in life should have more in the law. Yeah. And that's why I think that was a US justice. Hindi nga si Daddy ang original noon, Yeah. pero sinasabi parati ni Daddy yun noon. Tama ka, baka US case yan, na kaya ako nag-aabalang magpaliwanag ng batas kasi, you know guys, muntik na ako hindi maging lawyer. Actually, hindi muntik. Ito si Alan, bata pa lang yan, gusto na mag-abogado. Kasi I'm almost 5 years older than Alan, okay? So, yung mga friends ko, saan ba rin si Alan? Yung kapatid mo, ang bata-bata lagi may hawak na dictionary kasi nga gusto mag-abogado. Ako, hindi ko gusto mag-abogado. Gusto ko mag-teacher kapareho ng mami ko. Then at another time, gusto ko mag-journalist. Anyway, ang At tagal. saka sa pagmamahal mo ng sports, gusto mo mag-chiropractor one time. Gusto ko mag-chiropractor. Isa pa lang chiropractor sa Pilipinas noon. Gusto ko na mag-chiropractor kasi ang hilig ko talaga sa katawan yung sports, palakasin ng katawan. Health. And now, nandiyan na yung mind-body connection, di ba? Mas maraming evidence to show na a healthy body is a healthy mind. Kaya kahit si Alan nagsume, dati mataba yan, hanapin niyo yung mga pictures, I'm so proud of him. He was like, 40, 50 pounds heavier? He looked 20 years older, 20 years ago. Mga naman, 20 to 30 lang. Sige. Pero basta, you're so fit, you're fitter now, I'm proud of you. Thank you. Nag-iisip siya, nag-elliptical, yung parang treadmill, pero hindi tagtag sa tuhod. Anyway, wala tuloy yung pag-iisip ko. Sa rules. Those who have less in life should have more in the law. And that's why, muntik na nga ako hindi maging abogado. So, nung naging abogado ko, sabi ko, feeling ko, calling ni Lord sa akin yon. And yet, hindi ko alam kung anong law yung papraktisin ko. Kasi nga, in a way, parang pilit. Kasi hindi ko na alam kung ano yung aaralin ko. Sabi nila, sayang naman, nag-graduate ka ng cum laude, economics, dapat law yan, pre-law yan. Wala mo ko hilig. Parang but napunta ako doon, then awa naman ng Diyos, magaganda naman grades ko, pumasa naman ako, nag-graduate ako with honors. So sabi ko, ano bang law gagawin ko? I did, because ang tatay namin was a lawyer and a practitioner sa law office. Sabi niya, you have to work in a law office para yung tuloy-tuloy, para ka nagma-masters, tuloy-tuloy yung training mo. Didikdikin ka talaga, pero kumbaga sa doktoral, training. para ka nagre-residente. Balik ka pa, aral-aral. So I did that, not knowing na
ang calling ko pala is to become a senator. Hindi ko po alam yun. Hindi ko po alam Walang yun. may Wala alam akong sa ate. balak. Wala. So that's why now that I'm here, I really take my job seriously. And if you look at my track record, sabi nga nung isa, ang yabang mo, hindi ako mayabang. But it's my job. It is my God-given job to share whatever talent I have. May mas magaling sa akin magpaliwanag, I'm sure. May mas matalino sa akin, I'm sure din. Pero kung ano man yung konting talino na nabigay sa akin, I have to use it. What siguro kasi tayo share lumaki tayo as- na respect kahit nag-argue. Nag-argue kami. Minsan lagi three-way, kami four-way. nag-aaway, Minsan pero- parang kampi si dad sa view ko, kampi kay ate, kampi sa... But minsan, 3-4 kami. But sabi niya, as long as may logic ka, as long as yun ang paniniwala mo, ano yun mo. And minsan, it's so nakakaasar because you really believe in it or just because yung parang, ba't hindi tayo mag-agree? Pero yung time na yun, wala naman yung parang galit na tayo kung we disagree or kulong mo na yan kasi we disagree. Yeah. Guys, there's nothing wrong with having arguments, disagreeing. In fact, it makes you better. I mean, Yeah, and kung that's every why- point in my life, si ate agreed with me, I don't think I'll be... I still have a lot of flaws. I'm still a work in progress. But tingin ko between the women in my life, my mom, my wife, Lani, and si Ate Pia, di ba, they tell pag gusto o hindi. In fact, buong buhay ko, ngayon lang nila pinayagan to. Bagay naman, Nagulat ako bagay kasi hindi ako mahilig sa magbalbas. Every Holy Week kasi, di ba, te? At Pero- ina-attempt ko yan. Kasi pagdating pa lang nung Saturday before the Palm Sunday and before Monday, pinapatubo ko na. Yan. Tapos mga Monday pa lang, Tuesday, yan, si ate, si Lani, shave mo na yan, etc. Nung nag-start yung impeachment, sabi ko kasi, they might shave our votes. Din sabi ni Robin at saka ni Senator Jinggoy, tapos later sabi ni Mark, wag na tayo mag-shave. Sabi ko, don't shave our votes. Kaya nagulat nung sinabing 2/3 is 16. Shave na ba tayo? Kaya lang nga, so, grabe yung araw so fast di ba? Tsaka, guys, for me, ate makes it look so easy na yun ang belief niya, yun ang but grabe yung aral at saka yung kailangan mong malaman, kailangan mong i-review kasi hindi naman namin everyday practice yan di ba? And even if you're in litigation, Nag-aaral pa rin yung mga sa abogado, in evidence and fairness, everything. nag-aaral pa rin yung mga yun. Alam namin lahat naman nag-aaral. So, yun lang, mabalik lang tayo dun sa Iwanan ko na kayo. Kasi minsan ko lang din makasama si ate, yung mga pamangkin. Kanina nga. Tinuturuan ako ng chess. Alam nyo guys, lasa, sabi ko kay Al, kailan ka ba gumaling mag-chess? Kasi sa pagkakaalam ko, lahat ng sports, mas magaling ako. Ba't ngayon magaling ka na mag-chess? Then, nag-start nung pandemic nga. Kasi nga, yung mga bata sa bahay, tapos hindi naman pwedeng hindi ka mag-anak. But, still hindi ko maintindihan. Then, when si Lucas started attending, yung coach niya, hindi kami nagkatuluyan once, pero ini-encourage ako. So, ang ginawa ko, nagbaon na ako ng chess set sa kotse. So, every time nagla-lunch or dinner, tapos may kasama si Lani na marunong mag-chess, and then, nung nagkagulo na sa Senate, simula May 11, yun, pag may 5-minute break, may 20-minute break. May kasama din ako sa office na magaling na tinatalo niya at natututo. Kailangan tagal tumira. Kaya doon kami. Siya parang 1 out of 5 times ko lang siya kalaban. And then, of course, special mention, Brother Jeremiah Belica, scientific Pareho sila actually ni Lucas. Scientific maglaro. Alam nila yung di ba yung parang sa gitara guys or sa piano, di ba te? Meron yung sa kapa. Tapos talagang... Yung notes, gano'n. Talagang meron naman yung sa notes na tuto na very, what you call this? Kapa? Academic, scientific. Kapa ka? Hindi. I won't even say na magaling pa So, but ibig sabihin, isa sa chess pala, yung when they really know yung opening, everyone has to know the principles, but when you know the scientific, eto yung ganitong opening, eto Hindi yung ko alam yung pangontra scientific. dyan. Ako, malunong lang ako. Yung steps. Kumbaga ako talaga baby sa chess. Steps lang alam ko. But yung iba kasing mga laro, yung level of skill, basta lalo yung sa katawan mo, di ba? Nasa kondisyon ng katawan mo, ng mind and everything, but more or less yung moves defined Sa chess, kahit computer ang kalaban mo, there's millions of ways of the ending nun So, it's quite interesting. So, right now, parang nare-relax mind ko.
Pero yun nga, so yung maganda naman dun sa matagal tumira, mahaba din kwentuhan nyo. Diba? Kasi nga, in between, gano'n. Basta bonding, happy ako. Kasi bonding nila nga ng anak ko eh. So, inisip ko nga, ako, dapat ba ako matuto? Kasi the last time I played with them, gulpi talaga ako. Gulping-gulpe. Okay lang guys, hindi ako takot matalo, walang problema. Pero parang naawa ko sa kanya na wala na bang challenge sa kanya. No, but nung nag-start ka kasi makipaglaro sa akin. mag-paddle, tapos nung nauso din yung pickleball, yung naka-attract sa akin doon, kasi nga nag-start yung, ako nagkaroon ng yung, meron na yan 15 years ago, pero nakukuha, shout out kay Noy, nakukuha nung naghihilot dun sa ano ko. Okay tapos naman. ngayon kay Ate Tina din. Yung problema, bumalik, tapos nung nag-basketball ako after the pandemic, halos hindi ako makalakad. But dun sa paddle at badminton, okay. Having said that, so parang in my heart, parang searching for sports na kahit matanda ka na, Dapat talaga. pwede, di ba? So Oo. like swimming, wala namang age yan, di ba? Tama. Golf, maano kasi sa oras eh. So hindi That's talaga yung ako golf, matuto. maraming hindi, like yung brother namin, ano yun, junior champion yun, si Ren. Pero ako, every time na tinitake up ko, sumasakit yung likod ko eh. So medyo hindi ko hiyang si... But yung sabihin, kasi like, alam mo, even tennis, di ba? May age talaga yan. Whether heart mo or knees mo. Basketball din, si dad, love talaga niya yan. Pero I think he was... Hindi pa siya assemblyman nun. So, ano pa lang siya, mid-40s, yung natumba. So, okay naman siya, pero diretsong ospital, di ba? Unlike yung pag 15 ka, 20, 3 beses kang natumba, okay lang and everything, di ba? But yun nga, yung sports kasi, nandun na lahat eh. Discipline, teamwork, Exactly. patience, Relaxation mo diba? na yun. Relaxation, etc. Di ba? So, and then yung anti-drug campaign natin, di ba? Ang daling sabihin at least tayo pag may edad na, just being with people you love, having a nice meal, coffee date, di ba? Sabi mo nga kanina, reading a book, ganyan. Pero syempre, pag bata ka, you wanna go out, you wanna be with friends, you wanna be active. So, kung walang sports activities, parang bitin yung huwag kayo mag-drugs. I'm not saying dapat mag-drugs, pero huwag kayo mag-drugs. O anong pinoprovide mo na activity, di ba? That actually, Al, and you can end on that note, yun yung kabilin-bili na namin, sa amin ng daddy namin na bawal mag-drugs, mag-sports kayo. Kaya on that note, yung Southeast Asian Games kasi, hindi tinanggap ng isang country yon. Tapos kinulit tayo ng kinulit. Then, hindi dapat ako yung chairman doon, isang senador din. Then, hindi nag-work out kasi grabe yung politika sa sports. So, nung pinag-iisipan ko kung whether papayag nga maging organizing chair, pero tatlo yan kasi yung Philippine Olympic Committee at saka yung Philippine Sports Commission. May nagsabi sa akin, sir, parati dyan, walang nagsusurvive dyan na walang kaso, etc., etc. So sabi ko, ba't nyo in-offer sa akin? Kasi sir, kung maganda ang takbo, it can actually launch a great sports program. And the reality is, di ba, since ginunto ang alay, parang naglag and kasi dati yung sports na sa DepEd din, tapos less crowded yung school, so bawat school may basketball court, may track and field. Like sa Taguig dati may mga baseball field. Now we have a world-class one, but dati basta't bakante, may naglalaro dyan. So maraming magagaling sa Taguig sa baseball before, pero nawala yun nung nawalan yung mga lupa. Ganun din sa football, di ba? You have places like Bacolod, Iloilo, na napaka-popular, they have football fields, but yung iba, ngayon na lang na, kasi more basketball nation tayo, but my point is, yung walang talo sa sports eh. So now, I mean, from the time I ran for speaker until now, may issues kayo, but it's worth it, di ba? And actually, si ate ang unang nagtanong sa akin nun, bakit ikaw? Kasi sa lahat namin magkakapatid, nag-varsity silang lahat, nag-Philippine team, di ba? Tapos, ikaw, parati kang nasa gobyerno, di ba? But after that, nayaya ulit, there was another world championship, there was some Asian, etc. Ganyan. But it's very fulfilling. And when you see young people na naayos ang buhay nila because of sports, very fulfilling. Kaya ang dream din namin ni ate, sana yung sports, hindi naman katulad sa US na parang religion na sa iba, pero ibig sabihin sa US, scholarships, high school pa lang, di ba? Yung, yung endorsements, di ba? Yung
Talagang sa atin yung endorsements na sa online gaming eh. Doon kumikita yung iba sa endorsements eh. Pero yung ang gagaling ng mga nasa UAP, pero kung hindi rin lang basketball, ngayon at least volleyball din, di ba? Meron na rin, Oo, pero like sa US, whether track yan, whether basta name the sport, basta it can give honor to the country. Merong yan, merong sponsor, di ba? So yes, hassle, nakaka-stress minsan, but it's worth it. Wala namang worth dito sa buhay na to na hindi mo dapat ipaglaban muna. Okay, paalam ka good na. night. Sige, good night. Sige, Wala naman good morning. Magkikwento pa ako sa inyo ng konti. Pero si Alan papaalam na. Anyway, guys, just to continue on the topic of sports, kasi love talaga natin ng sports. Yung nabanggit na rin ni Alan yung sa Southeast Asian Games, di ba? 2019, that's when we hosted it, and nag-champion tayo, let's not forget. Doon din napakita yung galing ng napakaraming Pilipino. And kung di ako nagkakamali, Carlos Yulo, I'm not sure kung first Southeast Asian Games niya yon, pero may mga pictures ako, hanapin ko lahat yon. Al, tatawagan kita, huwag ka matulog. Okay. Baka maya pa yan matutulog eh, pero mabuti nang paalala ko na huwag siyang matulog. Naalala ko may pictures ako doon with Carlos Yulo. And then yung kapatid niya, si Eldro, nandun, nag-handstand pa doon. Ewan ko kung ilang taon lang si Eldro noon. It's 7 years ago, so maybe he was 11? Basta, ang bata pa niya. And then, of course, si EJ Obiena was there. I'm not sure kung Olympian na siya noon. Di pa yata. Ang dami nating athletes na di naman yung na-discover kasi magagaling na sila, obviously. Di naman sila maging Southeast Asian Game participant and medalist kung hindi sila magaling. But it really supported their growth in their career kasi for an athlete, kailangan mo ng training and then kailangan mo ng competition. So, it really breaks my heart pagka yung konting nagagawa natin for sports, parang nilalagyan pa ng dungis kasi there's so much more that we need to do in sports and it's a long way to go. Facilities, I'm so proud na ang dami ko hong naitulong sa, baka sabihin nagyayabang na naman ako, kaya hindi naman ako makwento sa mga nagagawa ko, pero nagtatanong yung iba, may nabasa akong news article na very on point na bakit daw grabe tayo makasalubong ng mga nagcha-champion sa atin, di ba, pabongga, pagsalubong, and they deserve it, they deserve that salubong, pero ano ba daw naman ang ginawa natin to support them nung sila ay nagka-training pa lang, nung walang-wala pa sila. And guys, with all humility, that is my passion and my advocacy. Hindi ho ako talent scout. Hindi ko rin ho yun. But because I work with so many coaches and so many national sports associations, aware ako, tapos nagre-request sila sa akin ng support, hanggat kayang ibigay, binibigay po natin. So we've been able to support so many athletes in so many different fields. Not just gymnastics, pati ho sa tennis, pati ho sa football, sa volleyball, sa basketball. We were part of those who worked on funding. Di ba sabi nila, insertion yan. Explain ko po how it works. Every agency of government makes a proposal for their budget, okay? Pag-propose nila yun, meron silang priorities, tapos yung iba ma-approve, masasama sa NEP, yun ho yung National Expenditure Program na sinasubmit sa lower house. And then, yung hindi ho pumasa sa mga request nila, i-request ngayon nila sa congressman nila, sa mga senador. When it comes to sports, madalas po talaga akong nilalapitan kasi alam po ng mga marami hong nakakaalam na I have a strong belief in the power of sports in nation building. And by the way, that is in our constitution, that sports would contribute to nation building. So, hanggat kaya ko, sinusuportahan ko. So, hanggat kaya ko, pinupush ko na magkaroon ng funding itong mga national programs natin to improve the lives of the athletes and to also host events here. Kasi nga, number one, gusto natin ipagyabang yung talent natin, di ba, kung dito tayo mag-host. Number two, ideally, nagdadala din yan ng tourism. So,
mahabang kwentuhan talaga tong sports. But if you look at what we spend on sports, it is so small compared to what is spent in other countries na nakakapag-deliver ng mga Olympic champions. Of course, it doesn't mean na hindi tayo mag-iingat sa pera, di ba? Kailangan laging pinag-iingatan yon. Ako, ang job ko lang po dyan as a legislator is to make the proposals, to make the amendments. Pag natanggap yan, very good. O, tapos kung marirelease yan ng DBM, very good. Pero never ko ho nakikita yan. Hindi ho yan dumadaan sa akin. Pinapaliwanag ko lang ang proseso. So, katulad ng flood control, malayo ho, hindi ho ganun. Kasi ito, makikita mo yung programs, makikita mo yung resulta, makikita mo kung nasan yung mga pinatayo. Kung may anomalya somewhere, then of course, dapat investigahan. But I'm just saying na wag ho natin lahatin na lang, na lahat na lang ng project masama. Kasi nakakasama ng loob for all the athletes who work so hard and deserve better programs and better facilities, di ba? Ang importante is yung in charge na ma-ensure na ma-implement yung program na yan, na mapunta talaga sa athlete, na mapunta talaga dun sa mga sports infra, magawa naman din ng maayos. So, yun naman ho yung importante. Ay, nako. Anyway. So, for those just tuning in, I think it's time na mag-hello ako ulit sa inyo kasi nga, kaya nga ako nakasalamin para mabasa ko po yung ibang mga ibang bumabati dyan. So, sabi ni Yung, fight lang. Yes, thank you so much for the support. And good PM din sa'yo. Any hair from Imus, Cavite. And di ko alam kung anong kompletong comment ni Ella, but definitely ayaw natin na pupunta sa corruption. Of course, definitely ayaw natin yan. Thank you, La. And we love you too, Yeshao. Is this Liddy from Cebu City? Kamusta kayong lahat? So anyway guys, ayan, medyo gabi na. I hope you take time during the weekend to relax, take care of your body, so exercise. If mahilig kayo mag-jogging, pwede naman mag-walking, pwede rin mag-dancing. Hindi nyo rin ho ako makikita mag-dancing dahil wala rin akong talent dyan. Pero maybe one day, pag nakahanap tayo ng magaling na magtuturo, baka mag-improve yung ibang skills natin. Meron akong skills na magaling ako, meron din akong skills na hindi po ako talaga magaling. Kaya, kanya-kanya ho tayong talent. Anyway, God bless you all. Have a wonderful evening. Don't forget to tell your loved ones that you love them. Don't forget to be more patient as I also try my best to be patient. Find hobbies that bring you joy, that bring you peace. And, sige, last bate, Kathy from California. Thank you for the prayers. At, kay JC, Justin, Fe, kay Jeffany, ayan, kay Lorna. Sige, ingat po kayong lahat. Good night.